Sa ating paglalakbay sa buhay, may mga pagkakataon na ang ating ego, ang ating pagkakakilanlan batay sa ating mga tagumpay, material na bagay, at ang ating imahe sa mata ng iba, ay nagiging hadlang sa ating tunay na paglago. Ang ego death ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na pag-unlad. Ito ay nangyayari kapag tayo ay dadaan sa matinding pagsubok, kalungkutan, o pagkatalo. Ang mga karanasang ito ay tinatawag na tower moments, mga sandaling ang lahat ng ating nakasanayang komportableng mundo ay nababasag na nagiging sanhi ng mga tanong at pag-aalinlangan sa ating sarili. Sa prosesong ito, ang ating ego ay unti-unting natutunaw. Minsan, ito ay nagiging masakit at nakakapanlumo, dahil ang mga bagay na akala natin ay magpapaligaya sa atin, ang paghahangad ng atensyon, mga material na bagay, o ang pagpapakita ng kapangyarihan, ay nawawala. Ngunit sa kabila ng sakit at pagkalito, ito rin ay isang pagkakataon para matutunan natin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, kababang loob, at pagiging buo sa ating sarili. Ang ego death ay hindi ang ganap na pagkawala ng sarili. Sa halip, ito ay isang muling pagsilang, isang pagbabalik sa ating pure nature, isang estado kung saan tayo ay natututo ng tunay na pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Matutunan natin na hindi natin kailangang maging perpekto o palaging magtagumpay upang maging buo. Ang mahalaga ay natututo tayong yakapin ang ating kahinaan, tanggapin ang ating pagkakamali, at magpatuloy sa paglalakbay ng mas mataas na pag-unawa at pagmamahal. Sa huli, ang ego death ay isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon sa ating sarili at sa iba, kung saan ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa mga bagay na panlabas, kundi sa mga simpleng kasiyahan ng pagiging totoo at buo sa ating puso.